Shoutout nga pala kay Nestor Gamboa, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo, kaibigan. Kung hindi si Gafford, si Walker Kessler ang kukunin ng Lakers. Pero mabigat pa rin ang kapalit. Klay Thompson nagkamali sa pag-iwan sa Warriors, nagsisina, at Stephen Curry nagkatotoo ang kutob sa dalawang prospects. Top 5 pick na ngayon sa draft. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay may isa sa pinakamahusay na Big 3 sa NBA, kasama sina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves na lahat ay naglalaro sa mataas na antas ng basketball. Gayunpaman, si James ay magdiriwang ng ika-41 kaarawan sa susunod na season at sinusubukan ng Lakers na i-rebrand bilang team ni Luka. Sa kabutihang palad para sa Lakers, inilatag ng Dallas Mavericks ang isang mahusay na plano para makuha ang pinakamahusay mula kay Doncic. Pinangunahan niya ang Mavericks papunta sa NBA Finals noong year 2024 bago matrade sa Lakers, at nagtagumpay ang Mavericks sa pagpapares sa kanya ng mga defensive-minded na wing, isang mahusay na scorer sa ilalim ng basket, at isang mataas na antas ng secondary facilitator. Sa pagkakaroon ni na James, Reeves at Dorian Finney-Smith, halos kumpleto na ang mga piraso ng Lakers sa paligid ni Doncic. Bagamat kailangan pa rin nila ng sariling bersyon nila ng Daniel Gafford. Sa kabutihang palad, inaasahang tatanggap ng mga offer ang Utah Jazz para kay Walker Kessler na matagal nang inuugnay sa Lakers. Perpektong karagdagan sa Lakers si Walker Kessler. Si Kessler, kagaya ni Gafford, ay isang napaka-epektibong scorer sa loob ng paint, at siya ay mas mahusay na defender. Wala man sa kanila ang maaasahang shooter mula sa labas, ngunit dahil sina James, Doncic, Finney-Smith at Reeves ay kayang tumira mula sa perimeter, ang pagkakaroon ng isang mahinang shooter ay hindi malaking problema. Kahit bago pa man nila nakuha si Doncic, may mga ulat ng interesado ang Lakers kay Kessler at inaasahang sila ang magiging pinaka-agresibong manliligaw sa kanya ngayong offseason. Ang Jazz, matapos ang ilang taong pag-aatubili, ay mukhang interesado ng i-trade ang kanilang pinakamahuhusay na manlalaro. Ilang league sources ang nagsabing naniniwala silang magiging aktibo ang Jazz sa mga susunod na linggo, iniulat ni Sarah Todd ng Desert News. Ayon sa league sources, inaasahang isasama sa mga usapan si Walker Kessler. Inoffer ng Lakers sina Dalton Knecht at isang first round pick sa Charlotte Hornets kapalit ni Mark Williams bago ito bumagsak sa physical exam, at inaasahang magiging kahalintulad ang offer nila para kay Kessler. Gayunpaman, dahil pinamumunuan ng Danny Ainge ang Jazz, hindi inaasahang magiging open silang makipagkalakalan sa Los Angeles. Kaya maaaring kailanganing maglabas ng mas maraming assets ng Lakers kaysa sa inaakala. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, bago pumirma sa Dallas Mavericks, naglaro si Klay Thompson ng 13 taon para sa Golden State Warriors, kung saan napanalunan niya ang 4 na NBA championships kasama ang prangkisa. Gayunpaman, noong nakaraang summer nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan si Klay sa Warriors tungkol sa isang kontrata. Ito ang nagtulak sa kanyang pag-alis sa koponan. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi naging ayon sa plano ang kanyang unang season kasama ang Mavericks. Hindi umabot sa NBA playoffs ang Dallas Mavericks sa unang season ni Klay Thompson. Dahil ang Mavericks ay umabot sa NBA Finals noong huling taon, marami ang umasa na mas lalo pang lalakas ang koponan sa pagdagdag kay Thompson. Bagamat alam nilang lampas na siya sa kanyang prime, inaasahan pa rin nilang magiging leader siya ng team. Subalit ang 2024-25 NBA season ay isa sa pinakamasamang season para sa Mavericks sa mga nakaraang taon. Una sa lahat, na trade ng organisasyon si Luka Doncic. Dagdag pa rito, nalugmok ang koponan sa sunod-sunod na injury sa buong season. Para naman kay Thompson, nakapaglaro siya ng 72 laro para sa team, pero bumaba ang kanyang mga numero. Sa huli, hindi nakapasok ngayong taon sa NBA playoffs ang Mavs kahit pa nadagdag si Thompson. Bukod pa roon, hindi rin naman talaga nakinabang ang Warriors sa pag-alis ni Klay. Ang Warriors ay bahagyang umabot sa playoffs at pagkatapos ay naalis sa ikalawang round sa pamamagitan ng nakakahiya na 4-1 pagkatalo sa kamay ng Minnesota Timberwolves. Sa pangkalahatan, tila walang koponang tunay na nakinabang sa desisyon ni Thompson. Sa katunayan, ang stats ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks kumpara sa huling season niya sa Golden State Warriors ay bumaba. Mas madaling maunawaan ang bangungot na season ni Thompson sa pamamagitan ng paghahambing ng kanyang stats sa Mavs at sa Warriors. Ayon sa datos mula sa SofaScore, nag-average si Thompson
14 points, 3.4 rebounds, at 2 assists per game for Mavs this season. Nakuha niya ang mga numerong ito habang nag-shoot ng 41% from the field at 39% from the 3-point line. Kung ikukumpara, nagtala si Klay ng 17.9 points, 3.3 rebounds, at 2.3 assists per game for Warriors sa kanyang huling season doon. Nag-shoot rin siya ng 43% from the field at 39% from the long range. Ibig sabihin, halos 4 na puntos kada laro ang ibinaba ng kanyang scoring average. Bukod pa rito, mas naging limitado rin siya ng 2.5 minuto kada laro sa Mavericks. Maliban na lang kung makapagtatala si Klay ng mas magagandang numero sa 2025-26 NBA season, hindi maling sabihing hindi niya napatunayan na tama ang kanyang desisyong paglipat sa Dallas. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, mahigit 2 linggo na lang bago ang NBA draft pero karamihan sa excitement ay nangyari na nang lumabas sa lottery na ang Dallas Mavericks at San Antonio Spurs ang may hawak ng top 2 picks. Malamang ay kukunin ng Mavericks si Cooper Flagg mula sa Duke at ng Spurs si Dylan Harper mula sa Rutgers. Pagkatapos nun, kahit ano na ang pwedeng mangyari. Parehong kinikilala sina Harper at ang kanyang teammate sa kolehiyo na si Ace Bailey bilang top 5 talents sa draft ayon sa karamihan ng mga evaluator. Pero parehong Rutgers Stars ay nakatanggap ng mainit na papuri mula sa isa sa pinakamagagaling sa kasaysayan ng laro. Ang superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay nagsalita tungkol sa 2 manlalaro noong season at muling lumutang ang kanyang komento sa NBA Draft X o Twitter page bilang paghahanda sa paparating na draft. Sobrang talented ng 2 yan individually, pero ang talento ay may hangganan lang. Ang tanong, ano ang mindset mo tungkol sa kung gaano ka pa pwedeng gumaling? Gaano ka kasipag? Madali ka bang turuan? Mga bagay na ganyan at ipinakita nila yon, sabi ni Curry. Lalo na si Dylan, nakakatawa siya, binantayan niya ako sa ilang pick-up games na ginawa namin, baka nga hindi ako nakascore sa kanya at parang may mic pa siya noon o kung ano, kasi binibilang niya yung stats ko sa matchup namin, dagdag ni Curry. Pero gusto mo yung ganong competitiveness kasi andun sila para gumaling. Makakasama agad ni Harper ang isang masayang team. Isasama siya kay Victor Wembanyama, De'Aaron Fox at Stephon Castle. Isang magandang batang core na pwedeng pagtayuan ng kinabukasan. Mas hindi sigurado ang draft range ni Bailey. Maraming nagsabi na siya ang magiging 3rd pick ng Philadelphia Sixers nang matapos ang lottery, pero hindi lahat ay ganoon kataas ang tingin sa kanya. Malamang ay mapipili pa rin siya sa top 5 dahil sa kanyang scoring talent, pero hindi ito kasigurado gaya ng unang 2 pick. Pero kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo sa mga batang ito?